Ito po ang pahayag ni Senator Drilon dito nga sa nangyaring ito kay Senator De Lima. Napaka-positibo ng nangyari. Masaya ang mga taga-suporta. Hindi nagpatinag ang kampo ni De Lima. Naniwala sila na totoong walang kasalanan at siguradong malulusutan nga itong kaso na ito. Pero pag-usapan natin, may babalikan ba si De Lima? Ito ba ay dahil sa kanyang or meron ba siyang puso ng paghihigante? Sa tingin ko, hindi ito paghihigante. Katulad ng sinabi niya, as a matter of justice, meron siyang dapat gawin. Diba ang ganda? Kasi kung hindi niya, kung ang mga katulad ni Digong ay kinakaya ang isang De Lima, halimbawa, na wala naman talagang kasalanan at matapang, ay paano pa po yung mga ordinaryong kababayan natin? Lalong madali na lang apakan ng mga Duterte. Diba? Ito po ang pahayag ni Senator Frank Drilon. Sabi niya, sa akin po dapat maparusahan kung sino man ang gumawa nitong kaso na talagang lahat po ay kasinungalingan. At mayroong testigo noon na nagsabi na pinilit lahat or pinilit lang siya. Kung nakita niyo po, siguro tayo naka-follow sa kaso na ito. Talagang isa-isa po na bumaligtad yung mga testigo, mga peking testigo. Ayan. Napakalaking lesson yan. Hindi na makakatulog ng mahimbing habang buhay yung mga taong nagpagamit na yon. Kaya ito napakalaking bagay. Napakalaking lesson sa bawat isa sa atin. Huwag na huwag tayong magiging instrument para yung mga taong walang kasalanan, katulad ni De Lima, halimbawa, ay maparusahan, ay magdusa. Napakasama ng pakiramdam yan. Kaya sigurado tayo, uulitin ko yung mga nagpagamit na testigo, yung mga fake na witnesses na yan, buong buhay magulo na po ang kanilang pag-iisip at maraming gabi na hindi nakakatulog. Totoo yan. Totoo yan. Napakasarap matulog sa gabi, lalo't ikaw ay pagod at wala kang ginawang masama sa kapwa mo. Yun lang. Ako araw-araw pagod. So yun yung pinagpapasalamat ko. Mantakin nyo yung mag-a-attempt ka na matulog sa gabi tapos hindi ka pagod, wala kang ginawa maghapon. Abay, napakahirap matulog niyan. So blessed tayo na laging pagod araw-araw. Dahil mas masarap ang tulog. Pero mas lalong blessed tayong mga walang ginagawang masama sa kapwa. In fact, mas maganda, mabuti ang ating hangarin at intensyon sa kapwa natin. Yun po ang pinakamasarap na pakiramdam. Diba? Alright, pinilit lang yung iba, totoo yun, ni dating Secretary of Justice Vitaliano Aguirre. Don't forget, so isa siya sa siguradong babalikan na magtestigo laban kay De Lima or Leila at nag-recant po siya. So maraming bumaliktad, nag-recant na nga ng kanilang testimony bilang mga witness. So yun, kasuhan agad. Yan po ang sigaw ng mga netizens. At sa tingin ko dapat lang talaga, hindi na dapat patagalin. Sampahan na agad ng demanda ang mga promotor sa mga gawa-gawang kaso. Yun gawa-gawa. Okay. Ibig sabihin mga duwag. Kasi, una, ginamit ang power para maghigante sa mga taong nagtatrabaho, sa mga taong may totoong pagmamahal at malasakit sa ating bansa, katulad ni Senator De Lima. Alam natin kung ano yung punot dulo neto eh. Okay? Yung war on drug neto si Digong na porsigido ang paimbestigahan ng Senator De Lima. Yon, mga promotor, 'di ba? Kasong isinampa na gawa-gawa. Matindi 'yun, ano? Yung gawa-gawang kaso. Paano nakakatulog, 'di ba? Ano 'yan? Hindi niyo kayang lumaban ng patas? Kaya gagawa kayo ng kasinungalingan? Kaya tulad ng madalas kong sabihin, diyan po umiikot ang buhay na itong mga pulahan at mga diehard. Namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay sa kadiliman. Kaya pag sila ay bumalik sa liwanag, hirap na hirap mag-adjust. Okay. Walang patapatawad dahil sila ay di marunong maawa. Sa mga taong hindi marunong maawa at sa mga taong puro kademonyuhan, okay, ang ginagawa. Totoo yun, mahirap talagang patawarin yan. Siguro mas maigi kalimutan, pero yun nga, as a matter of justice, gagawin ni Senator De Lima ang tama. Kaya humanda ka, Digong, at marami pa pong iba. Alright, makukuha lang ang tunay na hustisya kapag napanagot na ang may sala.
Totoo yun. Justice advocate ang isang katulad ni Senator De Lima. Kaya yun po ang siguradong mangyayari. Good luck.